ang ating super solid friend na RIP. We'll see you again, Miss Jacqueline Jose. Yan po ating masabi. Ang ating, syempre, laging sinasabi, ito po ang inyong lingkod, Vicky Osawa. Harapin po natin ang ating mga problema na magkasama. At lagi niyong tatandaan, hindi kayo nag-iisa. Alam niyo, kukonti battery namin ngayon, kaya hindi ako masyadong magdadaldal. Hindi ko masyadong masasabi ang tungkol sa istorya ng isang kababayan natin na humingi ng tulong dahil minsan yung mga karapatan nila habang nagtatrabaho hindi na ibibigay mismo at hindi nila alam. For the meantime, since ang battery natin kukonti lang, pasok na po tayo sa buhay mo, hawak mo. Mga kasabihan sa buhay na magbibigay paalala sa pang-araw-araw habang tayo'y nabubuhay. Mula kay Miss Vicky Osawa. Ang tao minsan gustong madaliin ng mga bagay-bagay para lang makuha kaagad ang bawat pangarap. Kesyo ikaw ang laging tama at kung ano-ano pa. Kung ganito ka, magbago ka. Dahil pag hindi, stress at sakit ang magiging epekto nito sa iyo. Gusto mong makatulong sa kapwa-tao at sa pamilya. Ngunit, siguraduhin na hindi mo pinapakilaman ang pamumuhay nila at alam din ng taong tinutulungan mo para sa huli, mas masaya. Ang taong mahaba ang pasensya, maunawain at mapagmahal sa kapwa ay ang taong may mahabang grasya at saya galing sa Panginoon. Hindi man madali, kakayanin pa rin maski aning bigat na hamon ng buhay. Ang importante, hindi ka mainisin para mas pangmatagalan ang kaligayahan ng buhay at hindi panandalian lamang. Magagawa mo at maiaayos ng maganda ang bawat bagay kung mas mauuna ang malawak na pangunawa kaysa sa gamit na emosyon. Kung di ka nila maisip, okay lang, basta lagi mong ipagdasal na wala silang sakit at masaya ang kanilang mga buhay. Ang yaman ay madaling maglaho kung uunahin mo ang paghihiganti kaysa sa pasasalamat. Ang salapi ay malakas makabulag. Hindi mo makikita ang totoong pagmamahal at pagmamalasakit ng kahit sino paman. Hindi lahat ng bagay ay pwedeng biglain, lalo na kung ang pinag-uusapan ay pagkakakitaan at panghanap buhay. Mahirap makita ang ganda ng sagot kung mauuna ang galit, inis at puot. Huwag mo nang hanapin kung sino ang totoo sa inyo. Basta isipin mo na lang naging totoo ka sa mata ng Panginoon. Kung may tanong ka sa buhay mo, kunin mo sa Panginoon ang sagot kaysa sa ibang tao. Ang tao may mga oras na hindi mo makita ang sagot kung tama o mali. Lalo na kung naririnig mo ay isang panig lang. Kaya naman maging patas ka para maging masaya ang iyong buhay. Kung ayaw mong makipag-usap sa taong kumakatok sa'yo, magsabi ka lang kaysa pinag-aalala at pinag-iisip mo siya. Dahil dadamdamin mo rin kung ikaw ang nasa kalagayan niya. Hayaan mo lang kung ayaw sumunod. Alam niya rin naman kung anong magiging resulta, mabuti man o masama. Ang kasinungalingan sa buhay ay hindi magdudulot ng saya. Maging totoo para mas darating ang grasya galing sa Panginoon. Huwag mong idaan sa maliliit na kwenta ang gastusin. Dahil baka magulat ka, pag sinatotal mo na, abonado ka pa. Ang bawat ideya na sasabihin natin ay okay lang, pero tandaan din na hindi laging sang-ayon. Dapat marunong din tayong umunawa. Hindi mo minsan masisisi ang taong ayaw makipag-usap sa pamilya nila, dahil mismong yung kinokontak nilang pamilya ang mas nagbibigay ng pagod sa isip nila. Huwag kang basta mag-isip ng negatibo sa bawat tanong mo at sinagot ng hindi tama sa iyong pananaw.
dahil ito ang unang magbibigay sa iyo ng masamang kapalaran. Kung yun ang kanilang pananaw, hayaan mo na lang. Basta alam mo sa sarili mo na hindi ikaw ang nagpaiyak sa kanila. Sa bawat mag-asawa, kailangan ng kalayaang magsabi ng mali ang pananaw mo. Itama natin para maging masaya ang ating buhay. Ang pagsusugal ay isang ahas na gumagapang para dalin ka sa kahirapan. Sabi nga ni James Bond, easy come, easy go. Hindi mo kailangang maging kuripot sa buhay, pero kailangan mong magplano ng mga gastos para lagi kang may huhukutin kapag nangangailangan. Ang tao pag marunong makisama, marunong ding makaunawa sa bawat pag-ugali ng bawat kapwa. Kasama ko mga chismosa dito. Mga marites. Dito kasama ko ang dalawang sisters. Cheerer lang sila, cheerer. Anyway, yan po ang ating 1,000 quotes ng chapter 3. For the meantime, hindi na muna magchichika ulit. Sabi ko sa inyo, magbabalita na po tayo. Anyo si Kimas. Okay, ito pa ang unang balita. Babasahin ko po sa inyo dahil hindi ako nakapag-edit. Kumenasay. October 3, 2024. 060 series phone number ipapagamit na sa Japan. Kasi di ba ang mga numero ngayon 080, 090, 070 nauubusan na po raw. Kaya magkakaroon na ng numero magi-start ng 060 series. Kaya wag kayong masya-shock. Ano to, 060? Saan kaya ito? Baka scammer to. At still, wag din pala masagot sa telepono, no? Minsan mga scammer yan. Hindi naman lahat. Anyway, 060 series phone number pagagamit na sa Japan. Ayon sa balitang ito, pwedeng gamiting cellphone number dito sa Japan as of now is 090, 080 at 070 series ay malapit nang maubos at maaaring simulan na nilang ipagamit ang 060 series number within this year. Ang 07 series na siyang pinamimigay sa ngayon ay umaabot na lamang sa mahigit 5.3 million number at maaaring maubos na ito dahil dito inihanda na ngayon ng Japan Ministry of Telecommunication ang nararapat gawin. Ang bagong 060 series ay aabot sa 360 million new numbers at ito ay hatiin nila sa mga cellphone carrier company dito sa Japan. Maaring mag-umpisa ang paggamit nito ngayong December sa darating ng 2024 ba ito? Anyway, yan po ang bagong balita tungkol sa cellphone number. Okay, pasok naman po tayo sa iba pang balita. Ito naman ang isang balita. Kasi ang nababasa ko yung tungkol sa chika. Ito po. Okay. Ito. Sorry po. Okay. Nananawagan si Senator Risa Hontiveros para sa mga matibay na hakbang sa kaligtasan ng magpapaprotekta sa mga karapatan at kapakanan ng mga overseas Filipino worker dahil nakatakdang makipagpulong siya sa hindi bababa sa 50 OFW sa Qatar na napulot na dumanas ng pang-aabuso mula sa kanilang mga amo. Napakarami talaga, no? Sa isang pahayag, sinabi ni Hontiveros na ang pakikipagpulong sa mga distress OFW ay bahagi ng kanyang opisyal na paglalakbay sa Qatar, kung saan magsasagawa rin siya ng mga talakayan sa mga opisyal ng diplomatiko at manggagawa ng Pilipinas. Gayon sa mga migranting leader ng mga komunidad hinggil sa mga programa at patakaran ng gobyerno para sa kaligtasan ng mga migranting manggagawa. Si Hontiveros ay
chairperson ng Senate Committee on Women, Children, Family Relation, and Gender Equality, ay nagpahayag ng pagkabahala tungkol sa mga gawain ng pisikal at emosyonal na pang-abuso at hindi patas na mga gawi sa paggawa na inuulat ni ginawa laban sa manggagawang Pilipino sa Qatar. Partikular na laban sa mga kababaihang naglilingkod sa mga tungkulin sa tahanan. Ayon sa mga tala ng mga gobyerno, 57% ng mga OFW na nakadeploy sa Qatar ay mga household holder at karamihan sa mga ito ay mga kababaihan na mas madaling maabuso ng mga employer, sabi ni Hontiveros. Binigyan din niya ang pangangailangan para sa mga migrant workers offices sa Qatar at iba pang katulad ng mga bansa na mabigyan ng kapangyarihan at maayos na sanayin upang mas mahusay na matulungan ang mga distress na manggagawang Pilipino, lalo na ang tinatawag nilang runaway na manggagawa nang nahaharap sa mga banta mula sa kanilang mga amo o iba pang tao. Sinabi rin ni Hontiveros na ang DFA at DMW ay dapat na makipagtulungan ng malapit sa kanilang mga dayuhang katapat upang matiyak na ang ligtas na mga kondisyon sa pagtatrabaho ay pinalawak ng mga karapatan at benepisyo sa ilalim ng bagong pinag-isa at pinahusay na karaniwang kontrata sa pagtatrabaho ng Qatar para sa mga manggagawang Pilipino. Ay mahigit na ipinatutupad na binabanggit na ang mga paglabag sa mga kontrata sa pagtatrabaho patuloy na nagiging issue para sa mga OFW. Yes, maganda yan, maganda. Actually, meron po kami ngayong something na gusto ko rin sana i-share, kaya lang sabi ko nga, yung problem namin today, meron po tayong mga karapatan dito sa Japan na hindi alam ng ating mga kababayan, lalo na sa mga workers. Kaya visa ka dito, meron po tayong karapatan sa mga trabaho. Kung halimbawa tayo, may nangyari sa atin sa oras ng trabaho. Okay po, yan ang pangalawa nating balita. Ito naman po ang pangatlong balita. Ito. Sa mga nakaraang buwan, nagkaroon ng ilang pagbabago ang mga patakaran ng immigration dito sa Japan para sa mga dayuhan. Narito ang ilang mga detalya. For long-term visa option, nagbigay ang Japan ng mga bagong visa option para sa mga skilled worker. Ito ay upang mas madali para sa mga professional mula sa ibang bansa na makapasok at makapagtrabaho sa Japan. Ito, meron pa pong pangalawa, point-based system. Isang point-based system ang ipinakikilala upang mas madaling ma-assess ang mga aplikante batay sa kanilang karanasan, edukasyon at iba pang mga qualification ang mga nakakakuha ng sapat na puntos at magkakaroon ng mas mabilis na proseso ng application. Permanent visa residents. Ang mga dayuhan ay nagtatrabaho sa Japan at mahabang panahon ay mas madaling makakakuha ng permanent residency sa ilalim ng bagong sistema. Kapag natugunan ang mga kinakailangang dokumento, maaari silang makapag-apply na ng mas maaga. Pang-apat, cultural exchange visa. May mga bagong programa rin na inilunsad upang hikayatin ang mas maraming dayuhan na mag-aral o magboluntaryo sa Japan. Layunin nito na paggising ang interes sa kultura ng Japan at pabilisin ang proseso ng pagpasok para sa mga programang ito. But still, mahalagang tignan ang mga opisyal na website o kumonsulta sa mga ahensya ng gobyerno para sa pinaka-up-to-date ng impormasyon ng mga kinakailangan. Yan po ang ating mga balita. Kaya mga kababayan ko, kung may mga bagong visa gusto niyo malaman, mag-direct kayo mismo sa immigration. Okay po, yan po ang ating mga balita for today. And now, pasok naman po tayo sa ating commercial.
さんこんにちは、また小沢様ご家族の皆様方本当におめでとうございます。こんなにねこうが早くなるとはもう私も想像もしていませんでした。本当に皆さんよくご協力いただきましてありがとうございました。またこれからもねさらに飛躍することを私も期待しております。簡単ではございますが失礼させていただきます。本当におめでとうございました。井ノ原です。この白州のこの場所っていうのはもう火事になってからもう2年以上ですね。2年もう半年ぐらいですかね。で最初は本当に自分たちも途方に暮れてというかどうしたらいいんだろうみたいな感じだったんですけども、やっぱり皆さんのサポートと本当に愛ある、手助けのおかげで本当にそこからですね信じられないようなスピードで回復というか回収というかそれができたんじゃないかなと思います。で、自分自身も少しですけどもちょっといろいろできることをやらせてもらって、で今こういう状態を見て当時の火事が起こった時の状態をちょっと今でも頭に浮かべるとちょっと信じられないなというふうに思います。本当に奇跡だと思います。本当に奇跡っていうのは、言い換えればイコール本当に感謝しかないと思います。なので自分もこういう経験というのは、したくてもできないし、やりたくないですけどね、したいような経験ではないですけど、でも今から考えると本当にこういう経験させてもらって、で自分もいろいろ勉強させてもらって今の自分があるなというふうに思いますので、本当感謝しかないですね。それとこういう状態を今グランドオープンという形で見させてもらって、やはりこれからはこの場所がこの場所を本当に、活用してハッピーになる人たちがたくさん来るように自分も日々祈りたいと思います。はい、ありがとうございます。はい。じゃあ、今回、こんなことになったけど、これが再建できたことを私はすごく喜んでます。今回自分が火災が起きた時に2階でたまたま寝て命を落とす寸前だった。それを助けてもらって、なおかつここまでこの家が素晴らしくなると思っていませんでした。本当に皆さんありがとうございます。皆さんの力のおかげでここまでになりました。もうこれからいい形の拍手になるよう期待しております。よろしくお願いします。はい、皆さんこんにちは、ビクトリアプロジェクトの勝本と申します。私はこのビクトリアプロジェクト小沢社長、小沢専務のところにお世話になっても23年になりますが、この間いろんなことがありましたが、火事という経験は初めてでした。でも皆さんの大きな力を貸していただきまして、無事にグランドオープンできること本当に嬉しく思います。また愛犬のケンちゃんも火事の中から救出できたこと、それも嬉しいことでした。私も25、6年前に、ホテルの経験がありますので、その経験を少しでもお役に立てれば皆さんと一緒に大きく、この辺山梨県と言わず日本で有名なリゾート地帯にしたいと思っております。皆さんぜひご協力よろしくお願いします。ありがとうございました。As we gather here today at the Riverside Golf Resort, I want to take a moment to reflect on our journey. 2 years ago, this place, which was once our home and office, faced a tragic end in the fire that consumed it. But from the ashes of that difficult time,
we are now witnessing a beautiful transformation. I would like to extend my deepest gratitude to everyone who contributed. Also serves as sanctuary for relaxation and rejuvenation for all. Ang inyong sakripisyo at pagtulong ay tunay na kahanga-hanga. Yan po ang ating commercial today tungkol sa ating grand open ng Riverside Golf Resort. So kung sino po, halimbawa may grupo kayo, 16 na katao po pwedeng mag-avail ng ating Riverside Golf Resort. So napanood nyo po, mag-email lang po kayo sa Victoria Travel and Tours 819@gmail.com at doon po malalaman nyo kung mga requirements na kakailanganin at kung magkano ang presyo. Basta po available siya, sasagot po kami maski hindi po sabihin namin mga availability. And another thing, pwede po kayo mag-book sa booking.com. And now, meron po kami 50% discount until December. 50% discount po ang accommodation ngayon. So mag-avail na po kayo. Kung halimbawa po, mag-avail kayo and then mag-stay kayo hanggang January, okay lang po yun. Kaya lang po, kailangan i-close ng December ang deal. Halimbawa, magpapareserve kayo ng January 10 and then good for 1 week or good for 2 days or 1 day, i-PM nyo po kami, i-email nyo po kami para mapadalan po kayo ng presyo at kung anong more on photos and accommodation place kung paano ang pagpunta nyo po. Okay po? At don't forget, syempre, andyan pa rin po ang ating super Netflix. Ang ating pong Netflix, andito pa rin po, meron pa rin po kami yung promo na every 3 sachet is 2,500 kasama na po ang shipping. Alam nyo, tagal-tagal ko nang binibida to, wala pa rin bumibili. 4 na lang po, lumaki na yung mga ahas. Anyway, 4 na lang po, still, andito pa rin po, 4 lang po, hindi na po kami gagawa muna ng langis ng buhay. Sa mga alak-alakan po ito maganda. Okay po, onegaishimasu. Ngayon po, pasok na tayo sa ating one-on-one. Onegaishimasu. Magandang tanghali po sa inyong lahat. Ito si Vicky Osawa ng Mag-usap Tayo. Hello, ma'am. Ay, ayan. Good morning. Good morning. Gusto na kayong mag-ina? Okay naman po. Ay, medyo ano lang po. Siyempre, ay naghihintay-hintay ng Oo. magandang balita. Yeah, namatay siya. Iba pala ang lugar ng kinamatayan niya. Hinanap pa namin. Sinanong ko, sabi ko, hindi ba matatapos, sabi niya, titignan namin yung documents ko. Bakit hindi ka pumunta rito ng Japan? Ay, kaso po noong 1 month po lang ako dyan noon, ma'am. Kasi po ay, nung pumunta ako dyan ay buntis ako. Noon ay parang hindi ko po nakaya yung klima, kaya umuwi po ako. Sa bagay, malamig. Kasi para kay baby girl mo, di ba? Ngayon, di ko alam, sabi nila, hanggat hindi nakukwenta, hindi nila masasabi kung magkano talaga. Since na ilang buwan din hindi ka pa nabigyan, baka umabot ng maganda-ganda panimula mo dyan sa Pilipinas. Kung sa estimate lang po natin, mga ilan ho kaya yun halimbawa dito sa atin? Depende sa kung magkano palit ng yen di ba?
Kasi mangyayari, bank to bank, ipadadala sa'yo dyan sa bangko mo yung pera. So, ayokong hawakan ng pera. Gusto ko ikaw mismo ang umawak from the start. Apo. Oo. Papasok yan sa account mo, anak, sa Pilipinas. Pero peso na siya. Apo, ma'am. Oo, peso na siya. Kapares nung, yung naalala mo nung nandyan ang asawa mo, di ba? Sa pumapasok sa asawa mo, sa account niya. Ano, ma'am, siya, yung, nung nandito po siya, yung kapatid niya po ang nag-iintindi. Doon, halimbawa, may dumating po ditong notice sa amin. Oo. But, tinawag niya po doon sa sister niya. Tapos, yung sister niya po ang nagpapadala dito sa Western Union ng pera niya. Kaya ganon. Pero may dumarating sa yung papel galing sa pension no? Address sa Pilipinas. Po, dito na po kasi siya ng address niya, dito na talaga siya titira. Kaso lang po talaga, siguro dala ng katandaan niya, Oo. ayaw niya nung laging nakatigil siya. Gusto niya lumakad. Oo. Okay. Ayun, tapos dito siya. Kaya pala babae ang nag-report nung kamatayan niya. Nagulat Opo, kami yung kasi kapatid yung kusikitohong niya, yung family registration niya sa isang lugar, tapos yung due mention niya, yung address niya, ibang lugar, and then yung kinamatay niyang lugar, ibang lugar na naman. Tatlong lugar. So, na-trace namin, tagal. Po kasi ma'am, kasi po hindi talaga ako marunong Nihongo. Japanese. Oo, kaya ako hirap na hirap. So, dane, wakaru sa no kimuchi. Naintindihan ko. Para malaman kung magkano ang totally makukuha at kung okay na lahat ang documents. Ang mangyayari, anak, ganito. Mula nung hindi na ipasok yung pera sa asawa mo, lilikumin nila ngayon yung total and then ipadadala sa'yo one time. Apo. Lump sum. Yung mula nung namatay siya na hindi na kinukuha yung pera, no? Nung hindi na nawi-withdraw yung pera, lahat yun papasok sa'yo every 2 months. Every 2 months kasi ang pension, anak. Apo. Every 2 months ang pension niya, and then kung halimbawa hindi mo nakuha ng 2 years, ilalamsam yung 2 years na yon, padadala sa iyo one time. And then every 2 months may matatanggap ka na dyan sa Pilipinas hanggat di ka nag-aasawa. Apo. Oo, pag nag-asawa ka, yun, mawawala na yun. Matatanggal na yung every 2 months mo. Pero hanggat hindi ka kinakasal, dire-diretso yan. Sige po sa akin nung siya ay buhay pa, sabi niya, basta pag ako ay nawala, bigla ako nawala, huwag ka mag-alala. At saka yung baby, yung bata ay meron din siya. Yes. Kasi ito ay salamat naman ho sa Diyos at talaga kong napagdasal ko rin yan at para ako ay makabayad na rin ang aking mga utang-utang. Alam ko. Po ba kaya talagang hindi ko agad na-send yung mga kailangan dokumento. Sabi ko pasensya na rin kasi natagalan talaga siya. Po ba marami akong nilapitan ng mga nakikita ko sa online pero hindi ko nilapit sa kanila kasi nga sabi ko hindi ko naman sila talaga totally na yung walang kasi may nag-refer po sa akin, kaibigan ko. Sabi, nakikita ko naman kayo sa YouTube, napapanood ko, sabi ko okay naman pala kay madam. Kaya talaga matagal ang process. Siyempre naman, kung ako talaga ang pupunta dyan, mas lalo po ako mahihirapan. Kaya ang laki ng pasasalamat ko din po sa inyo at sa Panginoon na talaga pong dahil hindi ako magpunta dyan ay nagpaayos na yung aking iniisip na yaan. Oo, tsaka makapagsimula kayo mag-ina sa Pilipinas. Ako naman, ang sistema kasi natin, gusto namin, nilalakad natin sa magandang paraan, hindi yung mga magic. Ayoko ng magic. Kaya nga po. Sabi ko kasi yung iba nagpapaayos, sabi ko, naku, pag nagpaayos kayo sa amin, lalakad tayo ng diretso, ayoko ng kanan kaliwa. Kaya kung hintay talaga kayo, kasi kung talagang maayos tayo, mas pangmatagalan yan. At saka ma'am, talagang bumubuti kung ako lang talaga yung iintindi ng ng mga tao. Siyempre marami din naman kami, sabi ko, hintay-hintay na sabi ko sa anak ko. Arigato. Ilan taon na ngayon si baby girl mo? Na po siya, 8 years old. Bali, grade 3 na siya dito sa Pilipinas. Ang laki na, no? Sana makapasyal kayo. Siguro someday pasyal mo siya rito sa Japan, di ba? Medyo malayo din po yung lugar niya eh.
Ilang din kami bago nakarating doon. Ako ay buntis kasi na ako yung pumunta dyan. Malayo nga. Pinaglakad niya ako. Diyos ko, pagod na pagod ako. Aray ko. Sabi kami dumating dyan. Isang beses lang kami sumakay ng tren. Tapos, ang layo na nilakad. Tapos, kasi gabi, pagod ako sa biyahe. Alam niyo ba, parang, ngayon ay parang nabunutan ako ng tinik. Oo, talagang sabi ko nga gano'n. So, Natutuwa ko kasi yung ibang mga nagmamadali, sabi ko, pasensya na, hindi natin pwedeng madaliin ng mga bagay-bagay. Sabi ko. Nahihiya pa nga ako minsan kasi baka isipin ng opisina nga ako na abay wala ka pang bayad sa amin. Tapos Hindi, okay lang po yun. Basta yun nga lang, sa totoo lang tayo. Tsaka tsaga-tsaga talaga ang sa akin. Pero, almost ilang buwan na rin na hindi na naman na ayos, di ba? Almost 8 months. Oo, kaya siguro mga 200 lakad, ganun. Anin mo, tsaka dire-diretso na yung pasok ng pera sa'yo. Salamat, madam. At kayo po talaga siguro ay instrumento ni God para ako ay matulungan. Kasi ako talaga sa iyong tiwala. Ako ay na-stress talaga. Ay hindi lang ako makapag-video ko at masyadong mahina yung kaya sabi ko ganito na lang. Ay na-stress po talaga ako ng todo na naglagas ang aking buka. Iisip kung paano ako maayos yung mga bagay na yan. Oo. Huwag kang mawala ng pag-asa. Isipin mo yung anak mo, maliit pa yan. Naiyak ako sa sobrang saya ko ngayon. Naitindihan. Hindi ko mapagkaan kasi na maayos yun ng gano'n na lang na ako hindi pupunta dyan. Salamat na lang dyan kayo. Tsaka thank you kayo. Thank you rin sa'yo. Thank you sa tiwala mo. Basta importante, hindi mo yung sarili mo dahil yung anak mo maliit pa. Diba? Kawawa ang bata. Yung aking buhok ay bumalik na kasi hindi masanggubat talaga siyang ma-stress ako ng todo. Ma'am, thank you. Kasi, umiiyak ba ako sa sobrang tuba ko talaga. Pasensya na ako kayo. may magandang anak, matyaga ka eh. Nakita ko naman eh. Sabi ko kasi kay God, sabi ko, papas ka muna sa akin yung yung tulungan mo pa ako yung mga taong nag-aayos ng aming Salamat. Hindi ko naman siya kaya puntahan doon. Mas malaki magagastos kung pupunta ako. Thank you. Siguro po talaga, mabait naman talaga si God. Kaya yun, sabi ko, hindi naman ako masamang tao para ako ay yung nag-isip na hindi maganda sa kapwa ako. Nagtiwala naman ako sa kanila. Thank you. O anak, relax ka lang, ha? At po ng maraming sa inyo, ma'am, sa inyong team po. Oo, thank you sa suporta nyo at pagtitiwala nyo, ha? Sige po, salamat po. Okay, ma'am. thank you. God bless po. Ingat Anything, po kayo. pasok ka lang sa FB page, ha? Mga tanong mo, Opo. ha? Sige, ma'am. Okay, good Salamat po luck. talaga. Ingatan mo sarili mo. Thank you, Iha. Opo. Thank you. Salamat po. Thank you, bye-bye. Ngayon, ito na po ang nangyari after a year na inayos natin ang mga documents niya. Dumating na po ang grasyang hinahangad niya at ibinigay ng Panginoon para sa kanilang mag-ina. Kausapin po natin siya. Ayan, i-share po natin sa ating mga kababayan ang part 2 ng buhay ng isang kababayan natin na na-assist po natin at sa pagtitiwala niya sa atin at syempre pa sa pagtulong ng Panginoon natapos po lahat. Magandang araw po sa ating lahat. Bali, share ko lang po yung naging tawag dito, naging transaction namin ni Madam Vicky asawa. Nagpapasalamat po sa akin ng marami kasi nga po kahit andito ako sa Pilipinas, pinagkatiwalaan niya po ako na kumbaga sa po yung wala akong financial talaga kasi nga po nagdaan yung pandemya. Nagka-problema po ako sa aking husband na hapon. Ngayon po, may nag-iisip ako kasi marami ko pong talaga nilapitan ng mga agency din kasi malalaki yung kanilang service fees. Parang bago makausap yung sila ng para kung paano ko resolve yung problema ko kasi nga wala na po kami. Tapos ngayon nakilala ko po si Vicky. Hello, ma'am. Yes, hello. Yan, okay na ngayon. Okay. Nakilala ko po si Ma'am Vicky. May nagrekomenda sa akin.
siguro po yung kadadasal ko, nagdadasal na bigyan ako ng mga katulong sa akin yung bilang instrumento. Ayun po, kaya po, kanya sa akin si Kina, yun nakilala ko siya sa pamagitan ng ibang tao din nakakilala ko rin. At yan nga po, naresolbahan yung problema ko na masakit talaga ang ulo ko kasi nga po, hindi kami nagkaroon ng hindi ako marunong ng nihongbo. Hindi po talaga ako marunong. Kumbaga ko lang yung sabi niya pag mayroong nakakausap kami na marunong, yung tinatandaan ko, doon lang kami nagkakaintindihan. At ang masakit, ang medyo mahirap pa nga po, hindi rin siya nag-cellphone kasi nga, may edad na siya. Edad na siya yun. Kaya ang hirap communicate sa kanya. Uwi lang siya dito hanggang sa nga po nawala na ako ng communication sa kanya. Hindi siya umuwi kasi nga naabutan siya doon ng pandemic sa Japan. Kaya po nagkaroon ako ng problema. Ayan, parang, hello ma'am. Yes, sige. Okay lang po. Parang, Okay lang. Oo, napuputol-putol eh. Paunti-unti. bali, sa awa ng Diyos, nakilala ko nga si mahaba din po naging proseso kahit nga po wala akong pera, yun, financial, pinagtsagaan niya rin po. Yan, maging maayos na po yung problema ko at sa awa nga po ng Diyos, ito na nakatanggap na ako sa pension na mula dyan sa Japan. At yun po ay malaking tulong siya sa akin. Dahil po kung isipin ko na ako ay makapunta dyan na ako ang mismo mag-aasikaso, hindi ko rin po alam kung kanya ako lalapit. Kaya talaga po nagpapasalamat ako sa kanya ng marami. Yun din po sa mga taong nag-recommenda sa akin sa kanya. Ayan. At ngayon, ay siyempre masaya na tayo kasi nga Para sa... tupad na yung hihit sa Panginoon. At yun po sa tulong ng mga taong ito, isa na po si Madam Becky. Thank you. Hello, Ma. Yes, yeah. Okay. So, ibig sabihin yung proseso, dire-diretso na yan, hay, hanggang di ka nag-aasawa. Hanggang di ka nag-aasawa. No, yakat kayo. Oo. Okay. Sa mga kababayan na natin, mga Pilipino, katulad ko po na may asawang hapo na kung meron mong problema po, katulad ko talaga ang hirap ng aking kalagayan. Huwag po tayong matakot, huwag tayong mag-alala, basta huwag tayong makalimot sa tamang katulong. At ayan nga po, nandyan po si Madam Vicky para po mag-assist sa atin sa mga atin na may mga problema na katulad ko. Huwag po kayong mag-alalang lumapit or dumulog sa kanila kasi po tumutulong po sila sa mga katulad natin. Huwag po kayong mag-alala mabait po talaga si Ma'am Vicky. Alam mo lang yun. Mag-alala na lumapit sa kanya at wala po siya pag-aanila, tutulong talaga siya sa ating mga katulad nating mga Pinay na nangangailangan ng tulong. Thank you. Salamat po, ma'am. Thank you, Iha. Thank you. Sa mga staff na minsan ay nasusungitan ko ay andyan pa rin para sa akin at sumasagot pa rin. Thank you. Salamat po. Thank you so much. With the blessing ni Lord, isa po siya sa tutulong para sa pagbibigay ng helping hand sa Bacoor, Cavite sa ating mga kababayan. Hintayin po namin. Thank you. Ilang porsyento po ay binibigay natin para sa ating mga kababayan sa Pilipinas. Yan po ang isang kababayan natin na nagpapasalamat ako sa tulong ng Panginoon. Natapos natin ang kanyang problema for how many years? How many years na? At tiyaga lang at paniniwala at tiwala. Yun nga po ang pinakamaganda, yung tiwalang binigay namin sa kanya at tiwalang binigay niya sa amin. Kaya andyan pa rin po siya. Sinabi niya naman, kung ano man yung obligasyon niya, andyan pa rin po raw siya, hindi siya makakalimot. Sana po naman, sana matapos na rin ang obligasyon niyo, ma'am. Kasi po malapit na kaming mamigay ng mga bigas sa Pilipinas. At alam niyo po ba yung mga tinutulong nyo, mga nabibigay niyong tulong sa Mag-usap Tayo by BK Asawa, a certain percentage will be given to the Filipinos na meron po kasi tayong NPO, Liberty International. Every year po yan, since 2004, namimigay po tayo ng bigas at dilata. Pero dahil po sa konti lang ang medyo nakuha nating donation this time, baka po mamigay lang tayo ng bigas. Pero si ma'am, kung halimbawa po nakikinig siya, nanonood siya, kung maipadadala niyo po yung tulong na gusto niyo itulong sa amin, na naipangako niyo sa amin, nandyan pa rin po kami naghihintay sa inyo. Malapit na po kasi alam niyo na, pag namili dito, cash kagad, hindi pwedeng utang.
Di ba? Kaya Ma'am Onegaishimasu po, hintayin po namin ang inyong suporta na ipinangako nyo sa amin. At sa mga kababayan ko na humingi ng tulong, yan po ang aming masasabi dahil alam nyo naman po, may salita nga, nakuha ko lang po ito doon sa isang Pilipina, sabi niya ganon. Sabi ko, anak, pasensya na, walang kasing panggastos yung Pilipino na humingi ng tulong. Naku, tita, mahirap yan kasi ang bawat sasakyan kailangan may panggasolina. Oh, ganun pala yun. Kaya Ma'am Onegaishimasu po, naghihintay pa rin po kami ng inyong magandang puso at magandang suporta sa pagtulong sa ating mga kababayan na naibigay naman po sa inyo ng Panginoon ang inyong panalangin dahil po sa ating serbisyo. Maraming salamat po. Okay, ngayon po, gusto ko pong i-announce sa inyo na uuwi ang inyong lingkod sa Pilipinas at mag-a-announce po kami sa mga kababayan ko na nakapasok sa Kusikitong ang mga anak. Meron po tayo ngayong assistant na pwede nating lakarin dito sa Japan para makapasok po ang bata rito sa Japan. Mag-PM lang po kayo sa amin kung kailan ang meeting sa Pilipinas para sa mga bata na nakapasok sa Kusikitong dahil meron po tayong isang Japanese na willing tumulong para sa ating mga kababayan na half Japanese. Yung for the meantime, ang starting po is yung nakapasok lang muna sa Kusikitong. Makikipag-meet po ako, mag-i-interview po ako at idananda nyo lang po ang inyong mga documents na kakailanganin namin. Ipopost po namin, okay po, PM po kayo sa FB page, mag-usap tayo by Vicky Osawa. At kung meron po kayong mga katanungan, pasok lang po kayo sa sinabi kong page. Okay po, ngayon naman po, pasok tayo sa ating chika. Am I right? Oh, we're going to EJ. Okay, we have our little princess. Pasok po natin ang ating little princess, si Princess EJ. Onegaishimasu.
Ayan po ang ating little EJ. Naku, malaki na siya ngayon. Nandito na siya sa Yamanashi Ken. At nagme-makeup na. Yesterday, nagpakita sa akin ng makeup niya. Alam niyo, sabi ko, niya, mite. Sabi niya ngayon, makeup. Sabi ko, ina, ikura, seng gokiyen. Tapos may pinakita naman, seng nanako yan. Bongga tong batang to. At her age, bumibili ng ganong expensive makeup, di ba? Sabi ko nga, nako, swerte ka. Merong pambili. Pag wala pa, paano na? Kala ko hako yan eh. Di ba? Anyway, andito po yung nanay. Siningil pala siya kaya nakabili. Okay, I would like to greet my kuya boy in America. Kuya, hello, watching today. Gabi, di ba? Hi, G. Hello, G. I see you. Anong ginagawa mo ngayon? Nasa work siya? Nasa work ka, G? Pakipasa, ha? Thank you. Anyway, yan pa ang aking mga family. So, it's always there for me. Whatever, umulan, bumagyo, at maglindol man sa Japan, andyan pa rin po sila. Okay, ngayon papasok na tayo ang aking sister. Hindi po siya mag-online dahil kaharap ko siya. Pwede na kami mag-appear. Okay, hi Miss Hussein. Good afternoon. Yes, good afternoon, Miss Vicky. And sa lahat po ng ating followers, viewers, magandang tanghali po sa inyong lahat. Oh, the mic, yeah. I need to bring this mic closer to you. So, alam niyo naman kami, di ba? Moving studio. Hi, Miss. Okay, Miss Say. Anong unang unang katanungan? Yes, para po sa ating unang katanungan, Miss Vicky, ito Yes. po. Na-deny po kasi yung pamangkin ko na in-invite ko dito sa Japan. Oh. Para po sana magbantay ng apo ko. Oh. Ano po kaya ang pwedeng gawin? Ilang buwan po kaya bago ulit ako makatawag ng kamag-anak? Yung anak ko po ay manganganak dito sa Japan sa November 10. Ako po sana ang invited at guarantor ng pamangkin ko. Oh, okay. Ganito po yan. Ang depende po kasi minsan yan. Number one, yung kakayanan. Sabihin na natin yung proper paid kayo sa mga taxes, may trabaho, proper income. Yan ang kailangan po. And then number two, manganganak, kailangan po ng doctor certificate. Doctor certificate na manganganak, nakalagay talaga kailan manganganak. Pwede po naman yun. Para po sa tanong nyo kung kailan kayo makapag-invite, kung ibang tao naman ang gusto nyong imbitahin, pwede pa naman po. Yung pong in-invite yung na-deny, usually, ang waiting niyan is 6 months. 6 months po. Pag na-deny siya ngayon, you have to wait for another 6 months para ma-re-apply nyo. Pero kung meron kayong gustong imbitahin na ibang pamilya nyo, iba sa hindi yung dati yung pamangking na-deny, pwede naman po kayo mag-imbita. If kung okay lang po sa inyo, kung mailalagay nyo talagang maayos yung talagang mga documents, halimbawa yung mga anak. Yung mga anak, ang anak niya, no? Yes po. Yung anak niya, mas maganda po meron ding sponsorship yung anak nyo. Hindi lang kayo. Bukod sa inyo po, meron din pong kasama mga documents either doon sa asawa ng anak nyo para mas matibay. Yun po ang alam namin. In case anything na kailangan nyo po ng assistant, andito po kami. Meron po kaming special service ng assistant para sa mga excuse letter. Kung paano po ang reason letter sa mga ganyang komplikadong bagay. Okay pa? PM lang po sa FB page. Onegaishimasu. Yes, Miss Say. Para po sa sunod na katanungan, ma'am, itanong ko lang, dito kinasal ang mag-asawa. Naipasa na namin kahapon sa Japan Embassy lahat ng papers. Yung manugang ko, may expire ang visa sa 12. Pinapauwi sa Pinas. Pag ba dumating ang eligibility, tapos padala namin sa kanya sa Pinas, tapos ba dadalhin sa Japan Embassy Manila, hindi ba siya hingan ng mga papers ulit? Hihingan. Hihingan pa rin siya, syempre, number one, kung halimbawa po dito siya kinasal. Nung kinasal yan dito, ang unang pinasok nyo, syempre, embassy, LCCM, tama? Pagkatapos ng LCCM, papasok nyo po yan sa City Hall, di ba? And then after ng City Hall, pinasok yan sa City Hall, naghintay kayo for Kosikitohong. After ng Kosikitohong, dun pa lang po i-apply yan, COE, kung wala pa po yung report of marriage. Kasi po kailangan din sa immigration ng report of marriage. Although syempre yung mga papeles ng Japanese,
na kinasal, Japanese ba? Ang Yes. napangasawa. Tama, no? Yes. Yung Japanese po, yung mga complete document, ipapasa nyo lang po yan sa immigration. Of course, ang haba, ang kapal ng papel niya na, dalawa po ang sinusulatan sa COE, di ba? Kung nakapasok na po yan under ng COE, you have to wait 1 to 3 months yan. Depende po. Sana po, para sa akin, kung nagawa ng paraan, kung dumating kagad ang mga document na ipasa nyo, nagkaroon na lang muna kayo ng extension. And then, din lang sabihin na ipapasa kasi dahil nalilate lang. Minsan ganun po eh. Minsan pwede pong ipasang ganun. Minsan naman hindi pinapayagan ng immigration. Depende po yan sa immigration. Pero kung sinabi nyo nga, na mag-expired ang visa niya, if I were you, pakita niyo po yung in-apply niyo na COE, naka-apply na? Yes po. Kung naka-apply yung COE, pwede niyo namang i-ask sa immigration any other option para hindi na siya umuwi sa Pilipinas. I have the experience I wanted to share to you. Meron po tayo isang kababae, inayos ko ang documents niya. And then she only has, I think, 1 month visa. And then, it's so happy naman, she's very nice and very good. Dala niya lahat ng mga documents. And beforehand siyang pumunta dito, pinatranslate niya na po sa amin. So, pagdating niya dito, kailangan na lang namin is yung sa City Hall. So, yung time niya na 1 month, nahabol namin. And within 2 weeks to 3 weeks, na ipasok namin sa immigration yung papeles niya. And I asked for extension. And it's so happy na bigyan siya ng extension ng 1 month. And you know what? Nabigyan siya ng visa ng COE. But still, siya po yun. Hindi yung sa anak niya. So yun po, may mga cases na ganun, depende po yan, di pare-pareho. I-try nyo pong kasama yung husband na kung pwede mag-extend pa. Try lang, kung hindi, di maghintay sa Pilipinas. And in the Philippines, kailangan po yan, ang marami po kayong mga kailangan documents, mag-PM lang po muna kayo sa amin at sasabihin namin sa inyo kung anong mga documents ang kakailanganin. Para po pagdating niya sa embassy, pagdating ng COE, well-prepared siya. Okay? Yun po aming masabi. PM lang po. Yes po, para sa sunod na katanungan, ma'am, I'm married with Japanese. Same person po. Yung extension of visa po ba for permanent at long term, kailangan po ba ng letter of guarantor? Kailangan pa din po ba ng copy, pati ng my number? At dapat po ba walang utang sa NENKI ng sponsor? Pero yung applicant, bayad naman po. For permanent po ang ina-applyan. Kasi kung ang sponsor mo is your husband, number 1, yung documents ng husband mo ang titingnan dyan. Ngayon, since nagbabayad ka naman ng NENKI, pero ang sponsor ang unang titingnan din dyan eh. But you can try. Pero if I were you, kung halimbawa yung husband mo, bakit hindi nagbabayad ng NENKI, yun ang medyo question mark sa immigration. Pwede mo namang itry na andun yung total, di ka naman hiwalay, apply ka ng permanent, andun yung mga konsekutong documents and then working certificate ng husband mo, and then guarantee letter niya, etc. And on your own din, yung working mo, etc. Pasa mo lang. And then sasabihin ng immigration, what is the kulang? Kung may kulang yan, sasabihin naman, sige, padala mo na lang. At least matanggap siya. At malaman mo rin kung talagang ano ang magiging resulta. And to apply for a permanent visa, hindi madali yan. Hindi yan 3 months, minsan tumatagal talaga yan. Pero yun. And also, isa pang may advice ko, kung meron kang certain amount sa pera sa bangko, ilagay mo na yung certificate. And if your husband, merong lote o may ano, isama mo na rin. Kasi naka-experience na rin po ako ng ganyan na hindi naman nakalagay talaga sa internet yung mga ganung documents. Optional po yun, pero I myself, pag nag-apply po ako, isinasama ko po yun. Pinasasama ko, and I had the experience na meron po tayo isang kababayan na kapag-asawa rito ng Japanese. The thing is, napakalayo ng agwat. Ang ginawa ko, hindi nakalagay daw sa internet yung mga ganung documents, but I did it myself. Wala pang 1 buwan, nabisahan po ang CO. Nabigyan kagad siya ng COE. So, yun po. Siya po yun, hindi kayo. Kaya, yun lang po, isi-share ko sa inyo. Depende po yan. Pero kung may ilalagay nyo, hindi naman po tatanggalin yan ng immigration. It's better that way, na meron kayong kakayanan dito. Number 1 po yan sa permanent visa.
Okay? Yes, Miss. Yes po, sa sunod na katanungan, ma'am, pwede niyo po bang tulungan yung friend ko? May isang anak, kasal po siya last month. Hindi na po siya inensyo ng asawa, wala na pong visa. Pero yung Japanese citizen po, yung 2 years old na anak nila. Ano po ba ang dapat gawin? Okay, number 1, kailangan may sponsor ka pa rin. Although ang pinaka-main sponsor mo dyan, yung anak mo, since it's a Japanese, no? And then, yung husband niya, iniwalayan siya? Yes po. Iniwalayan siya. Number 1, kailangan may proper work ka, working certificate. Diba? Tapos, yung sponsor mo on your own, isang sponsor. And then, yung anak mo. Pwede mo i-extend yan, pero earlier the better. Mag-PM ka sa amin, gusto kong malaman pa ang ibang bagay bago ko sabihin sa iyo kung ano-anong dapat gawin, kung ano-anong paanong susulatin at paanong ipapasa yan sa immigration. Mag-PM lang po kayo sa amin po. Private matters kasi yan. Okay, Mrs. A? Yes, Miss Vicky. Ito po. Ma'am, ano po kaya ang pwedeng gawin? Or anong visa po ang para sa anak kong babae na nasa Pilipinas? Tapos, mag-18 na po siya ngayong December. Tapos po, nandito po ako ngayon sa Japan. Kasal po ako sa Japanese. Hindi po siya na-adapt ng asawa ko. Nais ko po sana siyang kunin at dito na po manirahan. Ano po kayang visa ang dapat? Ang visa niya pwedeng COE. Since na mag-18 pa lang, Sa mag-18 December. pa lang ako, ma'am, habulin niyo na po yan. Habulin niyo na, i-apply mo ng COE or either, sigurado kang talagang gusto ng anak mo rito, that's good. Pwede mo na i-apply muna ng COE kasi maghahabol ka ng ng panahon. Kasi usually pag 18, ang daming documents It doesn't mean na kung kukunin mo siya is gusto mong pagtrabahoin, huwag niyo pong sasabihin yan talaga, promise. Kasi kailangan, pag kinuha mo ang anak mo rito, kailangan sasagot natin more or less sa mga batang, mga ganyang edad pa, pag-aaralin mo rito. No? Pero still, depende pa rin po yan. Immigration pa rin makasasagot. Okay po, i-PM niyo po sa amin para maibigay ko sa iyo ang kumakay na bagay kung paano mo siya imbitahan. No? Pakibigay niyo lang po ang history kung nakapunta na rito yung bata. Okay po, thank you. Yes, sa atin pong huling katanungan, ito po. Ma'am, pwede po kaya akong makahingi ng tulong or advice? Yes. Pinaturis ko po kasi yung mama ko dito sa Japan. Mhm. Pero sinugot po namin siya sa ospital. Magwa 1 month na po siya sa ospital ngayon. Naku. Nakitaan po siya ng brain hemorrhage, kaya inoperahan po ang ulo niya kaagad. Saan po kaya kami pwedeng pumunta or lumapit po? Kahit konting assistant lang po sana. Sabi din po kasi ng ospital, 3 months mahigit pa po daw siya mag-i-stay doon. Critical na po kasi masyado yung sitwasyon niya. Last 2 weeks pa po. Sana po mabigyan niyo kami ng tulong or advice. Okay, ma'am. Actually, before kasi, to share with you, I have my brother na nagkasakit dito. And we were so lucky na yung kapatid ko na-operahan ba siya dito? Na-confine. Na-confine siya for a couple of months. And so good, dahil ang Japan that time, tayong mga naninirahan dito at dependent natin ang ating kapatid o magulang na pag dumating dito sa Japan, pwede mo siyang isama sa iyong kokomingken. But I think that was 5 years ago o 4 years ago, nagbago po ang Japan. Kaya dumating dito ang pamilya mo at nagkasakit, hindi mo na siya pwedeng isama as dependent visa. Dependent sa kokomingken, hindi na po pwede. But if I were you, ganito po yan. Pupunta po kayo sa kokomingken nyo, kung anong hoken meron kayo under the government, itanong nyo po. And then let me know. I'll give you some tips. Personal po yan. Bibigay ko some tips on how you will deal with the hospital dito sa Japan. Personal po kasi yan. Ayoko kasi ma-spread. Tignan po natin kung ma-share ko po sa inyo at kung kakayanin sa problema nyo ngayon yan. PM lang po kayo sa amin para makausap ko po kayo at kailangan ko malaman ng iba pang sitwasyon. Okay po? Miss Susan, okay? Yes po, okay na Yes. po. Yan po ang ating mga katanungan, Miss Susan. Thank you so much. Nag-aalala ako sa baterya natin, kaya ikli ako ng aking kadadaldal. So, meron po akong gagawin sa pag-uwi ko sa Pilipinas. Number 1, pagtulong sa ating mga kababayan. Every year po yan ginagawa natin since 2004. Tumutulong po tayo namimigay po tayo ng bigas, ng dilata, at etc. And this time, uwi po ako dahil dyan. And another thing, I would like to invite all the Filipinos na merong
mga anak na nakapasok sa Kosikitong, I'll be in touch with you in the Philippines kung sino pong gustong humingi ng tulong na para makapunta rito, but I will not assure 100%, but I'll be with you kung ano man ang magagawa namin tulong dito sa Japan. And yan po ay i-PM nyo lang kung gusto nyo po makipag-appointment sa akin sa Pilipinas, may schedule po ako doon. Okay po, yan po ating masabi, and this time, pasok na po sa ating quotes of the day. Alam nyo, minsan natutulog ako, bigla akong gigising, meron ako naisip na quotes. Kaya, minsan napakaraming quotes, minsan na-i-stop yan. I was so thankful to God talaga na binibigay niya yung ganung mga bagay sa akin na makapagawa ng quote. Lately nga, mahilig ako sa AI Pero nowadays, the other day, nagawa ko po ito. 3 days ago, ito po ang aking quote of the day. Ang totoong pagmamahal ay hindi nagpapaabuso. Okay, teka muna, nawala. Hindi ini-ignore ang maling gawa at sa taong nag-aabuso, gising kapatid, umiikot lang si karma. Okay, ulitin ko po. Ang totoong pagmamahal ay hindi nagpapaabuso. Hindi ini-ignore ang maling gawa at sa taong nang aabuso, gising kapatid, umiikot lang kasi si karma. Hindi mo alam, umiikot lang yan. So mga kababayan ko, sometimes kailangan natin tumulong. Pero we have to think of her, of him. If it's too much, stop it. Kasi it's not good for him or her. Right? Yun po ang gusto kong sabihin sa inyo. It's nice to help people, but you must know how to help her or him properly para hindi po siya maging overcome. Okay? Yan po ang ating quotes of the day. At syempre sa inyo pong lahat, maraming salamat sa mga followers, sa ating super manager, Mr. Inara. Thank you so much sa aking mga sis na nandito, dalawang arigato. At sa Team Mag-usap Tayo, nandiyan po online hanggang alas 10 ng gabi. Except for Sunday, we're closed every Sunday. And don't forget ang aming mga services, nandiyan po ang translation, nandiyan po ang mga services, airline ticket, kumuha na po kayo December, pamahal na. Kaya pag may nakuha po kami promo, pinapasa agad namin, kaya lang po a couple of hours o a couple of days, or even a minute, nagbabago po ang presyo ng ticketing, ng ticket niya because of the dollar. Yun. Okay, minasan honton ni arigatou gozaimashita. Maraming salamat po. Minasan, may we all live with love, peace, and harmony. Arigatou gozaimasu. Thank you po. Bye! Mga problema at suliranin sa buhay ay hindi nawawala. Tanging kailangan tibay ng puso upang ika'y hindi maging kawawa. Mag-usap tayo